sa templo ni Baalhamon. Anak, sabihin mo na yun. Nangako ako na habang ako'y humihinga ng oxygen at carbon dioxide, ako ay kalaban ng Roma. Sige anak, punta na tayo sa Espanya. Lilikha tayo ng lungsod, bagong Kartago. Malapit siya sa mga rehiyong puno ng pilak para pambayad natin sa Roma. At awayin natin sila. Pumunta si Papa Barca at Baby Barca sa Espanya. Doon sumikap si Hannibal na maging magaling na sundalo at komander ng kawan. Namatay si Hamilcar sa Iberia habang inaaway niya ang mga tribo. Ang sunod na leader ay si Hasdrubal na gwapo, tapos si Hannibal Barca. Hannibal, gagawa tayo ng kasunduan. Huwag kang tumawid sa ilog ng Ebro o kapag hindi ka sumunod, magkaroon tayo ng digmaan. Sige! Ito ang lungsod ng Saguntum, kakampi ng Roma. Pero nasa baba siya ng ilog ng Ebro. Naku po. Hindi pwede. Dapat walang tatawid sa ilog ng Ebro. Ako nga hindi nga ako tumawid. Ako ang multo ng ama mo. Dapat kalaban mo ang mga Romano. Natalo tayo sa digmaan ng Punic. Dahil sa kanila, labanan mo na sila. At nagbago si Hannibal. Sinira nila ang lungsod ng Saguntum sa taong 219 BC. Mahusay kayo mga heavy infantry na Iberiano, slinger ng mga isla ng Balearic, Libyano at taga-Kartagong sundalo at kabalyeryang ng Medyan. Mga taga-Kartago, natalo ang taga-Saguntum at mga kaibigan kong Romano dahil sa Hannibal na ito. Ibigay mo siya sa amin. Sige na, para hindi sayang ang bakasyon ko dito sa Kartago. Halikan mo puwit ko. At nang simula ang pangalawang digmaan ng Punic, 218 hanggang 201 BC. Ako si Consul Longus, pupunta ako sa Africa para sirain ko ang Kartago. Ako si Publius Cornelius Scipio at bantayin ko si Hannibal malapit sa Alps kasi baka may schizophrenia siya, baka tatawid siya doon. Pero baka mabuhay siya. Aking hukbo, tatawid tayo sa Alps. May 37 elepante tayo at 70,000 kawal. Kaya natin ito. Ito ang Alps. Maganda, di ba? Kaya natin ito. Husa! Husa, 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 husa. Tinanggap nila ang pagsubok. At marami talagang pagsubok. Dahil sa lamig ng Alps, marami sa mga sundalo at elepante ang nagkasakit. At may mga tribong nakatira sa bulubunduking ito. 12,000 lang na mga sundalo ni Hannibal ang nabuhay at nakarating sa Italia. Nagulat ang mga Romano, hindi nila maisip na ganyan katibay ang desisyon ni Hannibal. Ho, 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 sinakop ko ang Malta. May sulat ako. Sabi dito, kailangan kita sa Italia. Nakarating na si Hannibal. XOXO Scipio. Person. May bagong kaibigan si Hannibal para dumami ang parte ng hukbo niya, mga tribong Celtic na kalaban ng Roma. At nangyari ang digmaan ng Tikinos, natalo ang mga Romano at nalapit na matay si Scipio Sr. kapag hindi siya tinulungan ng anak niya si Scipio Jr. Tapos gabi na. Maraming tribo ang gustong sumali kay Hannibal, naggalit din sa Roma. Nakarating si Longus at pinagtawanan niya si Scipio Sr. habang nanood lamang si Scipio Jr. Isang gabi ng Disyembre, ginising ng mga sundalo ni Hannibal si Longus at gumamit sila ng rage bait. Awayin natin sila kahit hindi ninyo nakain ang almusal ninyo. Tumawid sila sa ilog ng Trebia kahit taglamig na. Nagugutom ang mga Romano habang busog ang mga sundalo ni Hannibal, kaya sa umaga malapit nang naubos ang mga Romano. Nag-alala ang mga Romano sa lungsod ng Roma, bangungot talaga si Hannibal. Lalong natatakot ang mga Romano nung naging pula ang lawa ng Trasimene dahil sa dami ng bangkay ng mga Romano doon. Kasali sa namatay ay ang konsul na si Flaminius. Tumawid ang mga sundalo ni Hannibal sa maduming sapa ng Arno para hindi sila makita ng mga Romano. Dahil sa impeksyon, nawala ang isa sa mata ni Hannibal. Ang diktador ng Roma ay si Fabius Maximus.
Sabi niya, huwag nating awayin si Hannibal ng diretsyo. Dapat tatakbo tayo palayo sa kanya para mapapagod at magugutom ang mga sundalo niya. Tapos kapag gutom at pagod na sila, awayin natin sila ulit. Akala ng mga Romano duwag si Fabius kasi bakit siya lalayo kay Hannibal. Nung nalaman ni Hannibal na lumayo siya, natatakot siya kasi baka mawala ng pasensya ng mga sundalo niya dahil hindi sila nanalo at baka magugutom sila. Pero dahil bobo ang mga Romano, hindi sila sumunod kay Fabius kaya marami din sa kanila ang nasawi. Masaya sila nung natapos ang termino niya. Agosto 216 BC sa Cannae, nanalo na naman si Hannibal. 20% ng Romanong sundalo ang namatay doon. Nagalit si Scipio Jr. sa mga taong may trauma na gustong iabandon ang Roma. Siya pala ang bayani ng Roma. Hannibal, kailan natin sirain ang lungsod ng Roma? Hindi na kailangan niya, susuko lang sila, baka may pistriti sila. Pero, tahimik! Mali siya, hindi sumuko ang Roma. Sinira ni Scipio Jr. ang lungsod ng bagong Kartago. Pinugutan ng ulo ni Hasdrubal, kapatid niya, kaya umuwi siya sa Kartago. Umuwi siya dahil sa kupin daw ni Scipio Jr. ang Kartago. Sa digmaan ng Zama, natalo si Hannibal. Bilang parusa, bawal magdeklara ng digmaan ang Kartago sa ibang bansa. Ako na si Scipio Africanus, anong sabihin ninyo sa akin? Korap ka! Korap ka! Tinulungan ko kayong mga Romano tapos tawagin ninyo akong korap? Magre-retiro na ako sa politiko. Takot na baka arestuhin siya, ininom ni Hannibal ang lason at namatay siya sa Ephesus. Tapos na ang pangalawang digmaang Punic at may huli pa.